mga sama po namin, makakapanood at higit sa lahat sa pagkakataong ito na binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na magkaroon ng ganitong gawain sa pamagitan po ng Everyone for Christ Philippines in partnership with Pamilya Muna Pilipinas. Ang ating pong gagawin sa po ito ay patuloy po na tatalakayin natin ang Be a Better Dad at i-discuss po natin ang ilang mga bagay sa patungkol po sa araling ito. At ni-welcome po namin kayo at ang author po ng libro na gagamitin natin ay walang iba po kundi si Ambassador Gregory Slayton. Siya po ay lumaki na hindi kasama ang kanyang biological father, subalit may isang pamilya po ng Chinese na nag-adapt sa kanya at patuloy po sa pamagitan ng pamilyang iyon ay napagtagumpayan niya po ang mga bagay na kanyang kinaharap at dahil dito naisulat niya po ang librong ito upang makatulong po sa mga tatay kung paano po dapat na maisaayos at mapangunahan ang pamilya na kung saan ay binigay ng Diyos para sa bawat sa atin. So isa po siyang ambassador at ngayon po sa ating mga tatalakayin ay madadaanan po natin ano ba yung mga qualities na nararapat upang maging matatag, malusog ang pamilya na meron po tayo. Yan po yung mga katanungan na kung saan ay masasagot at higit sa lahat ay makatutulong po sa bawat sa atin upang ma-evaluate din po natin kung nasaan na ba yung level ng ating pamilya at ano pa yung gusto po natin mangyari sa ating pamilya. Okay? So, salamat po sa mga narito ngayon. There are realities of the Filipino family. Ito po yung mga katotohanan. Ilan at maaaring karamihan po ay nakita na natin, 15% po ng populasyon natin ay mga single parents. Meron din pong 7.5 ng youth na they are raised by a single parent also. Meron din pong mga orphans o yung talagang sabi na ulila na. At may ilan po na sa pamilyang Pilipino po ang mga nagpalaki po ay ang mga lola, no? Kaya makita natin po na medyo spoiled yung iba, sabi. Pero talagang yan po yung realidad ng ating pong kalalagayan bilang pamilya. Meron din po, gadgets na lamang ang nagiging parang kapalit upang silang mag-substitute para po doon sa kalamang magulang or nagiging nanny, tagapag-alaga nila yung gadgets. At halos ay yung socialization o yung pakikasalamuha sa isang pamilya ay nakakalimutan na. At meron din po sinasabi na 14.5% o 15 to 49 years old are in a live-in arrangement. Yung parang, kumbaga, sige, tingnan natin kung okay pa tayo. Pag hindi na tayo okay, pagdating ng panahon, minsan may matatanda pa, maghiwalay pa. So yan po yung realidad ng mga Pilipino. And sa kabila nun, mas mayroon pa rin pong challenges na dinadaanan ang pamilyang Pilipino. At ilang dito ay maaari po na baka minsan nasa atin, nasa pamilya natin, or mga bagay na dapat maunawaan natin upang kung mayroon man tayo mga raise up na family ay maiwasan na po natin ito at higit sa lahat ay maging maayos po tayo para po sa ating pagbinubuo. Nandiyan po yung tinatawag na consumerism, materialism, negative influence of media. Alam naman po natin yan na talagang napakalaki na po ng factors niyan sa mga kabataan ngayon. Yung economic pressures because of wala talagang halos kinikita or mababa talaga, kakulangan. Meron din po yung tinatawag na moral decay. Mababalitaan po natin na may mga talagang hindi na magandang nangyayari. Pati moralidad ng bata ay naapektuhan at hindi lang yan, buti buong pamilya. Meron din corruption at injustices sa loob ng pamilya at sa ating buhay, mga dinadaanan ng maraming mga Pilipino. At ang isa po yung tinatawag na parental absenteeism. Parental absenteeism is, tingin ko, ay isa sa may pinakamalaking factor lalo na po dun sa mga tatay o magulang na nag-a-abroad at yung kakulangan ng gabay ng magulang ay malaki pong factor para po sa pag-develop o sa tinatawag na pagsulong ng isang kabataan. Kahit siguro wala sa US o wala sa ibang bansa o wala sa saan mang lugar, sa Saudi Arabia, whatever, yung mga nag-a-abroad, minsan po dito na po sa loob ng ating pong mga pamilya ay may karanasan na yung hindi pagtayo po ng mga magulang ay naging dahilan po para parang wala rin silang mga magulang. The question right now, sa panahon po ng pandemic, ito bang pandemic na to ay mabibreak po o magkakaroon ng maayos po ang ating pamilya.
this pandemic break or make our families? It depends upon us. Nakadepende yan kung ano response natin sapagkat naniniwala po ako ng pandemyang ito ay may dala po hindi lang internal kundi external stress. Yung mga nararanasan po ng pamilya, yung emotional distress, yung anxiety, yung depression, yung unstable marriages, yung increase in conflict and tension. Yung anak ko nga nung nakaraan sabi niya, pandemic ano ka ba naman? Gusto ko lang naman magkatrabaho, ini-stress mo ako. So maging ang ating mga anak may ganung nararanasan ngayon at higit sa lahat, dapat po natin makita ano ba yung respond natin sa mga pangyayaring ito. It will make us or break us, even our families. Kaya dapat maging maayos po tayo kapag hindi lang naman yon, kundi may ilang pang stresses na naaring nasa paligid lang natin. Hindi natin napapansin pero unti-unti na pala siyang nagki-creep in or pumapasok na hindi natin napapansin. Yung tinatawag na work from home. Hindi tayo, yung iba hindi sanay sa ganito. Stress po sa kanila to dahil hindi sila makakatrabaho dahil meron pong tinatawag na adult parenting pa. Yung aking anak ngayon, work from home, nagte-training, pero minsan yung kanyang pamangkin, pasok sa kwarto. So another stress yun, hindi siya makatutok. Tapos yung limited support system natin, mahirap po talaga, lalo na kung ikaw ay hindi makalabas at hindi pero yung pinakagitna is yung kakulangan po ng talagang income na pwede natin pong isuporta sa atin pong pamilya. Ayan po ang pinakamalaking factor. At dahil doon sa kawalan po ng income na yan, naniniwala po ako, may apekto rin po yan sa mag-asawa. Ano po, sa relasyon ng mag-asawa, yung satisfaction ng marriage, minsan pagkakulangan na, nandiyan na pumapasok yung pagiging critical ng isa. Ikaw kasi, sisihan na. Yung iba naman, nagbe-blame na nga. Ikaw kasi hindi ka nag-asikaso, hindi ka nag-ipon. Parang gano'n. Nandun ang pagsusunod ng pag-aaway, yung nag-argumento na, and sometimes hindi na makikinig. So, hindi ito nagiging magandang resulta at medyo hindi ito ayos. At ito ay apekto nung paano ba magre-response ang bawat isa sa kasalukuyang kalagayan. Whether we like it or not, involved po tayo dyan. Pero, huwag natin hayaan na malimutan natin na meron pa rin po tayong values na malilearn sa ating po mga pamilya. Ano po? Importante pa rin ito kasi ito yung pwedeng maging supporting factors para po magpatuloy po. Ano yon? Yung social values, yung kapayapaan, yung freedom, yung political values natin, paano tayo sumusunod sa batas, laging sinasabi ngayon sa Department of Health, no? Yung religious values natin, napakalaga nito. Paano po ba tayo magkakaroon ng tunay na pag-unawa na may magagawa ang Diyos at kaya natin ibigay ang buhay natin para sa Panginoon. Yun sa work values natin, sa kabila ng lahat ng ito, ano? So makikita po natin na napakahalaga ng pamilya bilang isang institusyon. Importante po yan. Isa siya sa mga haligi ng nasyon. Isa siya sa nagko-contribute ng tinatawag na kaayusan. At pag maayos ang pamilya, naniniwala ako maayos ang bansa down to the grassroots level, magiging maayos. Kung maayos po ang pamilya, maayos ang pagpapasunod ng mga gulang, palagay ko wala magiging problema. Kaya lang, pag sira ang pamilya, it affects sa mga taong nasa paligid, magiging po ang mga sa komunidad. Ano po? Yan po yung sinabi rito sa nakalagay na slide natin. Now, the 7F is a program of Pamilya Muna Pilipinas at salamat sa Everyone for Christ. Isa rito po yung tinatawag na Shepherd's Care Family. Kaya meron po tayong nagawa sa panguna po ng volunteer po ng Pamilya Muna Pilipinas sa katauhan po ng ating Pastor Sam ay patuloy po na nag-i-engage tayo sa mga pamilya ng pastor. No? Meron po tayo tinatawag I Love My Pastor and Shepherd's Care. Kasi importante po yan. At ito po kabuuan ng makikita nyo na 7Fs dito mula sa Family, Friends, Faith, Fun, Finance, Fulfillment, and Fitness. Ito po yung programa na isa na kung saan ay maaari po nating talakayin along the way. Kaya we're inviting you to join with us sa mga ganitong bagay kasi sa panahon ng pandemyang ito, maaari po na makatulong ito sa atin upang patuloy po na maging active at hindi magkaroon tayo ng mental stress kasi lagi nang nakakulong o walang magagawa. So, it's better to learn, no, mula po dito. Dito po,
Yan o, laking bagay po yan mga tatay, mga parents. We need to balance work and life. No, hindi ko sinasabi na wag na tayo magtrabaho, pero kailangan nating maging balanse. Maging po sa buhay natin, yung personal natin, yung ating relasyon sa ating pamilya, yung pantay natin, yung mga bagay. Kasi pag hindi po natin naging balance yan, it will have to create a dull moment. Parang isa makakasawa na lang talaga, ano, puro work na lang, as wala namang ganito. So, sa buhay natin, kailangan balanse. Di ba? Yung balancing yun ang magtuturo sa atin para mas maging bukas ang ating kaisipan sa pagtugon sa mga maaaring dumarating sa ating mga buhay. So, balance work and life will give us more confident to stand. Okay? Now, may isang pag-aaral po na nagpapakita na ang daddy raw ang may malaking bahagi, no? Although talaga nakita ko ng mga panahon talagang mas binibigyan pabor ang Mother's Day, pero ngayon tingnan natin, nandito sa slide na nakikita nyo ngayon, screen, sabi rito, studies done to ng 90,000 children na sabi, dads are central in the healthy self-esteem of children. Malaki po ang factor natin para mabuo yung confident, yung self-esteem ng ating mga anak. Siya rin po, tayo rin po mga ama ang sentro din upang ma-inform natin ang ating mga bata sa pagkakilala kung sino sila, sarili nila, no? Tapos dito sa tatlo, toddlers are attached to their dads are better in solving problem. Wow. Kung nabasa ko na ito noon pa, talagang ikakabit ko ng gusto palagi yung aking mga anak para mas madali silang at mas magaling sila na pagdating sa mga problema, very strong sila. Kasi according to the studies, better solving problem ng mga bata na malapit lagi sa ama. Siguro nakikita nila na ang ama tahimik pero nag-iisip kung anong pwedeng maging solusyon. Okay? Central din ito sa pag-boost natin sa moral ng mga bata. Now, may tatlo pong questions na nandito na kailangan sagutin natin. Parang, what do you believe about me? How do you feel about me? And what your hopes for me? Dapat makita ito, masagot natin ito para yung trust, yung confidence, yung courage ng bata para sa iyo at yung pag-asa niya ay laging nandoon. Ano po? Ano ba yung pinaniniwalaan mo? Ano ba yung kaya ni daddy? Ano ba yung nararamdaman mo? Pwedeng magawa? Ganun. Ano ba inaasahan mo sa akin, anak? So mas maganda po ito na masagot po natin kasi magiging malaking tulong po ito upang patuloy po na magampanan natin yung ating tungkulin bilang mga magulang. Unang-una bilang ama at haligi ng isang pamilya. What do you think is the most important job a person will ever have? Being a parent. Being a parent it takes responsibility and accountability at hindi ito basta-basta rin nabibigay sa lahat. Although yung sabihin natin nag-asawa pero iba yung may anak, masasabing sariling anak at ang pagiging magulang ay isa po itong ministeryo na ipinagkatiwala po sa atin ng Panginoon. Pinagkatiwala niya ang mga bata na ibinigay niya sa atin. So, meron po itong responsibilidad at the same time, accountability na kailangan nating magawa bilang mga bilang. The question once again, sabi, do you believe in your heart that being parents is the most important job? When you say yes, why? When you say no, why not? Pero pag naniniwala po ako na lahat tayo, pinaniniwalaan po ito. At pag pinapaniwalaan mo ito, papasok lagi yung pagiging responsable mo, pagiging accountable mo, iisipin mo kung ano yung pwede mong magawa upang mas maging mabuti kang ama o ina o magulang sa ating mga anak. Kasi kung sasabihin mo hindi ito yung pinaka-importante, mas may importanteng iba, maniniglect mo yung time, maniniglect mo yung tinatawag na tungkulin mo, and maaring isip mo, baliwala lang ito. Dumating lang kayo eh. So, when you believe that parenting is the most important job, then we will do our best. We will do our best for the sake of our child, for the sake of our children, for the sake of our families. Importante po ito. Now, we need to ask ourselves. Sabi po sa isang tanong sa mga nakikinig, how would you rate yourself as a spouse and parent? Paano rin po natin i-categorize o grade o i-level
ang atin. At sabi rito, from rate 1 to 10, and rate is being the best, how you would rate yourself? Tinanong ko po kagabi yung aking misis. Sabi ko, ma, ano ba ang grades? Tiningnan lang ako. Tapos kaninang umaga, sabi niya, sorry, pero kung ako tatanungin mo, 9. Sabi ko, pero sa sarili ko, parang 8 lang ako. Hindi ko alam kung nagpapalakas ng loob yung misis ko, dahil parang gusto magpabili ng kung ano, pero ang realidad, alam natin po yun. At kung tingin natin na ang rate nila sa atin ay mas mababa sa expectations natin, we need to be open to accept it at gawin natin kung ano yung pwede nating magawa para mapabuti po tayo. Wala namang perfecto po, pero pwede natin mapaayos ang ating mga sarili at bilang ama at bilang asawa. What would you say are your greatest opportunities for improvement as spouse as parent? Sa akin po, siguro, ang greatest improvement ko, yung pagkakaroon ko ngayon, pinag-aaralan ko na makinig muna bago ko magsalita. At to keep myself in silence, lalo kung may nararamdaman po ako na hindi kami ayos ng wife ko, siguro mas maganda na manahimik muna ako kaysa magbitaw ako ng salita na hindi ko nabababawi pagkatapos ko pong sabihin. Ano? Kasi yun po yung may... Tapos, ano po yung sasabihin sa atin ng ating mga asawa? Bilang magulang din, ano po yung pwede natin magawa para po sa ating mga anak, sa ating pamilya, di ba? So, importante po ito. Improvement po ito kasi dapat lagi tayo bilang mga tatay at bilang mga magulang, laging merong yung sinasabi na always have a room for improvement. Huwag tayo manatili dun sa dati natin kung merong mga bagay na pwede tayong maidagdag para mas maging mapabuti pa tayo bilang ama, bakit hindi natin gawin? Okay? Now, we are now in creating a noble family vision. Tininan ko po yung salitang noble tsaka yung vision. But before hunting na natin, ang kumpanya may vision, ang church may vision. But sometimes, bakit ang pamilya walang vision? Ano ba ang purpose ng vision? Ang vision po sa church, sa school, yung DepEd, sabihin natin, at maging po ang kumpanya, is para may guide sila, para marating nila ang mga gusto lang marating. Now, vision is something that you see a picture in your mind. Sabi ko ron. Or a family vision is like a roadmap, a journey na pwede mo mangyari sa iyo at sa iyong pamilya 10, 20, 30 taon ngayon. Kung babalikan ko po ang kwento ko, may isa po akong pagkakataon kasi hindi po kaya ng pamilya ko before na kami po ay pag-aralin. Kaya nung ako magsisimulang magplanong magpamilya, hindi ko alam, vision ko pala yon na pwede ko. Sabi ko, Lord, gusto ko 2 lang ang anak ko. Tapos, gusto ko po yung hindi namin naabot, maabot nila. And then, thank God, na kasi dapat meron kang ganung kaisipan bago ka po pumasok sa isang plano. Ito po kasi yung tinatawag na magiging guide mo along your journey. Kaya salamat sa Panginoon, tinupad naman niya po yun. Yung hindi nagawa sa amin ng mga magulang ko, nagawa po namin, napag-aral namin, natapos po ng mga bata yung kalang mga koleyo. At biyaya ng Diyos, gusto ko pa rin mag-aral, nakatapos din po kami. Kaya may iba talaga yung meron kang tinatanaw, meron kang vision, no? Mga pangyayari na gusto mo. Kaya lang, dapat po natin maunawaan na kung may vision ka, dapat ginagampanan mo ito at gumagawa ka ng kaparaanan at ina-apply mo at isinasabuhay mo o gagawin mo yung lahat ng gusto mong mangyari. Kasi kung paghangad lang, wala pong mangyayari lang doon. Para ka lang na tumingala at sagaantay kang bumaba po yung babagsaking bunga. Now, a man's life vision include 3 things. Parehas po tayo rito. Palagay ko po, career, personal, and noble family vision. Pag sinabi pong career, ito po yung patungkol sa gusto mo mangyari. Sa personal naman, kung ano yung gusto mo na sabihin mo, makilala ka, at besides dun sa trabaho mo, or ano ba yung sasabihin nila pagkatapos mo ng buhay mo rito. Yung pangatlo po, noble family vision, ito po kung ano yung gusto mo mangyari sa pamilya mo. O, kaya kailangan nating isagawa po ang lahat ng ito. Okay? Now, meron pong 7 na makakatulong po, alam ko po sa atin lahat, na upang igtayo para magkaroon tayo ng iba pang pananaw, paano ko ba mapapaayos, paano ko mapapaganda, paano ko ba mapapatatag ang pamilya ko. Gusto kong simulan ngayon na meron ako nito. So, merong
binanggit muna dito na ito na pwede nating tingnan upang patuloy po na ma-guide tayo, no? It is a guidelines for us to create our own family vision na applicable po naman para po sa bawat sa atin. Pero I believe na ilan sa mga nandito na ay pwede na nating panundan. So isa-isahin po natin. Ang unang tanong is, what kind of the relationship do you want to have with your spouse? Ano nga ba ang gusto kong maging relasyon ko sa misis ko, no? Kasi ngayon po, magte-29 na kami sa December 25. Minsan nga nagbibiro ako, sabi ko, natyaga mo ako. Ano? So ano po yung pagkatas pa? Ilang taon pa ba kami abutin? Minsan nga sabi ko, 85 ako. Ano kayang relasyon mo meron sa akin kung ako'y amoy lupa na rin? Ano, parang gano'n. So salamat sa Panginoon. Sabi rito, how do you want to interact and relate with each other? Pag medyo may edad na, narinig nga ako na sabi nga lang, sana pagdating ng panahon, magkasama pa rin tayo. May isang kanta, di ba? Kasama kang tumanda. Kahit bungi-bungi na ang ipin mo, or baka pag hindi tayo nagkaintindihan, doon ako kay Shikay na, o ako naman kay Jigbig, bahala kayo. Parang ganun kung kailan pa tumanda, di ba? So, it talks about building our relationship with our spouse. Whether we like or not, siya na po yung ating kasama sa mga panahon ngayon, lalo na ngayon, ano po, na may pandemya, pag nagkagalit kayo niyan, hindi naman kape pwedeng lumayas, walang sasakyan, walang bus. Kaya diyan ka lang. So, kailangan na natin tanggapin na talagang tayo po magkasama habang panahon. Maliban na lang na kunin na ng Panginoon ang bawat isa. No? Pangalawa pong tanong is, what kind of parent do you want to be? Yung ako po ay nagsisimula sa pagiging magulang, bago kami ikasal, talagang tinatanong ko na to. Gusto ko ba katulad ng tatay ko? Or iba naman? Gusto ko ba na, ano ba yung makikita, sabi rito, maintindihan sa paglaki ng aking mga bata, ano yung mare-remember nila o mababalikan lang na magsasabi salamat. Ako po bilang isa, hindi ko rin nga po, sabihin sa iyo, hindi ko po naranasan akbayan ng tatay ko. Pero mahal ko po siya. Ano? Kaya kailangan ko ngayon, anong klase naman, ganun ba? Or nakita ko hindi maganda sa akin, so kailangan ko magtanong. It's about building relationship with the kids. Ito yung panahon na pag naglakihan na sila, maalala na si daddy, kasama namin yan, nagbabalibol, nakasunod sa amin yan, natutulog yan sa floor. Parang ganun po ba, na kailangan makita nila na pag kinarakterize nila yung kanilang sarili sa panahon ng sila ay kabataan, ay hindi sila manghihinayang, kundi magpapasalamat sila kasi dinaanan po nila yung panahon ng kabataan na yun, na hindi naging bored, hindi naging parang kulong, kundi parang naging enjoyable para po sa kanila. Napipwede po nila itong i-share din sa kanilang magiging mga sarili mga anak pagdating ng panahon. Di ba po? So yung importante sa atin ngayon kasi minsan parang bored na rin, parang itong gagawin natin. Hindi po ganoon eh. I learned that kasi sa akin noon, very strict din ng father ko. Kaya makikita mo po na mahirap. Kayo po na nakikinig ngayon sa mga nakakapanood, ano po yung naaalala ninyo sa inyong mga magulang? Alam ko po na maaaring positive or maaaring negative, but it's up to us how to be respond doon sa bagay na yon. Ano po? Kasi hindi na naman may babalik yun eh. Ang tanong, kung ito ba ay mabuti, mapapabuti ko pa ba? Or kung ito hindi naging maganda sa akin, paano ko ito maiaayos sa kasalukuyang kalagayan at sa kasalukuyang pamilya ko? Hindi pwede natin dahil naranasan ko to, ito rin, dapat ganito ka. Kung hindi mo naging maganda pong resulta sa'yo, tingin ko, dapat po magkaroon tayo ng pagbabago para doon. Isa pa, paano mo gugustuhin maalala ng anak mo, ikaw, bilang tatay niya, at bilang asawa ng kanyang mama. Yun po yung mga tanong na pwede po nating sagutin sa ating pong sarili ng may katotohanan. It affects who we are sa mga panahon na ito. Dapat makita natin yung inihahanda po natin. Pangatlo pong tanong na guide is, what do you want your kids to be like when they're adults? What do you want them to be known for and known as? Malaki po
ang ating trabaho at responsibilidad at factor kung ano sila pagdating nila sa panahon na yon. Kasi tayo ang gumigiya po ngayon para sa kanila. Kailangan nating maipaunawa sa kanila, ano ba ang gusto mo anak pagdating ng panahon? Ano ba yung gusto mong marating? Paano mo ito dadatingin? At pag ikaw ay nandiyan, ano ka ba? Tingnan natin. Naalala ko po yung aking anak na lalaki nung panahon na nag-aaral ng high school. Sabi niya, naglalakad kami sa Alabang, I remember it. Nakakita siya ng isang sasakyan na maganda. Sabi niya, Daddy, gusto kong magkaroon yan. Gusto kong magkaroon ng ganyan. Sabi ko, gusto mo? Opo, pagbutihin mo ang pag-aaral mo. Tama po ba? Kasi we need to challenge them when they're adult. Kasi yun eh. Ngayon, ang goal ko para sa aking anak na yung lalaki, Jigby, kung paano ko inalagaan ng pamilya ko. Ito po yung sinasabi ko sa kanya kasi yung aking anak na lalaki po ngayon ay mayroon ng anak din, 3 years old. May apo na po ako. At sabi ko sa kanya, ang goal ko, gusto ko maglingkod din kayo sa Panginoon, maging po yung sa anak kong babae, si Shikaina, because we believe na tanging ang Diyos ang nabigay sa atin ng grasya kung bakit po inabot nyo ang mga bagay at inabot natin ito lahat. Then ang isang goal ko sa kanila, yung makita ko na they are also involving na kumikilala sila sa Diyos at higit sa lahat gawin nila yung dapat nilang gawin para ang mga tao sa paligid nila ay ma-identify sila na sila po ay mga naglilingkod din sa Panginoon. Kung paano po sila makikilala ng simbahan, kung paano sila makikilala ng lipunan, kung paano sila makikilala ng mga taong nakapaligid at mga kaibigan nila. Yun po yung gusto kong makita nila na malaking bagay po ito. Ito po ay isang parang sabihin natin na legacy nila o sa akin din bilang magulang, legacy ko rin po yun na pag alis ko rito, naihanda ko po sila kung ano yung pinakamabuti sa tingin ko. Pero may pinakamabuti pa rin plano po. Question number 4 is, how do you want your children to relate to their own spouses and children? What kind of husband and wife, mom or dad, do you want your children to be? Yan. Una dito sa aking anak, it's about, ito po yung tinatawag natin, ipiniprepare natin sila na isang araw, darating talaga sila sa pagpapamilya. Hindi naman natin pwedeng bitawan yun. Minsan nga, yung aking anak na babae ngayon, she's going to 24. Sabi ko, anak, may boyfriend na ba? Sana naman maging gusto namin maging maayos ha, parang ganon. So kailangan nating tanungin sila eh. Pero itong lalaki ko po, ngayon sabi ko, I always talk to him regarding sabi ko, kung ano yung mabuti, tingin mo na magandang nagawa namin sa'yo, siguro ito yung gawin mo rin na mas mataas pa para sa asawa mo at saka sa anak. Laging magkaroon kayo ng pagkakataon na yung pakipag-ugnayan natin sa kanila ay magbubunga ng mas magandang relasyon. Yung po yung tinakikita ko na gusto ko pagdating ng panahon, magabayan ko pa rin. Kahit ngayon po, I always talk to him. Nag-uusap kami, tinatanong ko kung kumusta ang relasyon, ganito. So kailangan po yun. Maging po sa akin pong anak na babae niya, handa ko rin po siya kasi gusto ko na maging maayos din po. Wala naman po tayo pong hingad na bilang magulang. Mapaganda lagi ang ating mga anak. Even pagdating na ng panahon yan. Panglima po, na pwede pong tanong, 7 lang po ito, how do you want your children to interact with each other in the future and with each other's spouses and families? Bakit po dapat natin itong ihanda? Kasi alam naman po natin, challenges sa Pilipinos or the reality of the Filipinos, pero hindi ko naman nilalahat. Meron pong magkakapatid na pagdating po ng panahon, ay makita natin na may pinag-aawayan eh. No, dapat dumating ang panahon, sabi ko nga sa sarili ko, kung may ipamamana naman ako sa dalawa, sana hindi dahilan nyo para pag-awayan nila. Sana dumating na ano man ang mangyari pagdating ng panahon, nandun yung komunikasyon at relationship level nila ay higit pa. At kung ano yung naranasan nila na sa bata sila, dapat ganun. Hindi yung nababalitaan natin o tingin natin sa paligid, nakikita natin pagdating po ng namamatay na yung magulang, pagdating doon sa mga mamanahin, parang ito na yung simula ng parang World War III na hindi magkakaintindihan, na di ba gano'n? So hopefully, sana yung magawa natin ngayon as a father
as a parents sa mga panahon na to, na maihanda po natin sila para sa bagay po na yon, no? Para hindi po sila magkakaroon ng di magandang samahan pagdating po ng panahon. Now, question number 6 is about sowing and reaping. May isa po akong nakitang kwento o nakita ko yung picture tapos nabasa ko nga yung tinatawag na may isa po na tinatawag na lalaki, kaya nga may idiomatic expression daw na cradle in cats in the cradle. It's story about kung ano yung tinatanim, no? May isang lalaki na busy siya sa kanyang work at hindi niya nabibigyan ng time yung kanyang anak sa paglaki. Pero despite of all those things, yung anak niya ay tinitingnan pa rin siya and he wants to be like his father. So dumating ang panahon, naging matagumpay din naman yung anak, pero yung tatay tumatanda na at nung naghahanap siya ng time, pero hindi siya naman siya nagbigay ng time sa kanyang anak, hindi na rin po, naging busy na rin po yung anak niya. So masakit pong alalahanin na kung ano yung tinatanim kasi natin ngayon, I believe it's a seed for us today and we will reap it for tomorrow's harvest. Tama po ba? Yun po ang naniniwala ko kasi kung ano itananim mo, siya nga anihin mo, yun din ang sinasabi ng Biblia. At kailangan po natin na ngayon pa lamang magtanim na po tayo ng alam natin yung pinakamagagandang mga bagay na pwedeng alalahanin at pagdating ng panahon, ito po yung magiging sandigan din natin na mismo ang ating mga anak, ibabalik po na ito sa atin. Although, hindi man natin ito hihingi, pero kusa ito na mangyari because we believe nagtanim tayo ng mabuti sa panahon ngayon. Ang sabi ng Biblia, you reap what you sow. Kaya kailangan po nating maging mapagtanim ng mabuti at gumawa po tayo para po sa future din po natin. Tatanda po tayo. Okay? And lastly, the number 7 is, what are the core values that help you bind your family together? Ano po? Ano ba itong mga values na to? Ano ba yung pinaniniwalaan natin na importante sa buhay? Diba? Example ng values, yung tinatawag na unang-una, yung pagiging responsible, yung pagiging obedient mo, yung pagiging tinatawag natin na takot sa Diyos, yung sa spiritual values, importante po yan. So kung ano man po ito, dapat ngayon pa lang ay maihanay na natin ng tama, lalo sa mga bata pa. Ako po may mga edad na pero I trying my best na ipaliwanag sa kanila that relationship with God is very important at ito po yung pinaka-foundation natin para mas maging matagumpay tayo sa buhay. At kailangan po yung obedience, lahat ng bagay na yan, pagsunod, caring, and also yung tinatawag natin na room for forgiveness, acceptance to one another. Lahat po yan Kasi what we believe is marami po itong mangyayari sa atin. Marami po na mangyayari sa loob. Kasi the reality of the house is this. Sa loob ng bahay, gumagawa tayo. Nagkakaroon po tayo ng kamalian. Ang bawat isa, tinutukoy ko rito, is bawat isa. Na pwede po ang bawat isa mag-say din ng sorry. And everyone can have the second chances. And everyone can have fun. Pwede mo silang i-hug, pwede ka lang silang hug. But forgiveness is always there, dapat. We do really loud, nagtatawanan tayo. We do as a family, we do love. Dapat sa loob ng tahanan, maintindihan ng bawat isa na tayo ay may mga kahinaan, may mga limitasyon. But when we work together as a family, we can have a noble vision and a family that's so strong. Okay? Sa loob ng ating pamilya, dapat we need to live, love, and learn. Okay? Mabuhay, magmahal, matuto. Kailangan po natin yan. Bakit? We need to seek adventures. We need to choose the happiness. Huwag natin piliin lagi yung pangit. Love each other always. Attitude is everything. It creates us or it can make us. Kaya kailangan ba natin po maging mapagpatawad, laging maging mabuti, maging palakaibigan sa loob kahit sa loob ng ating tahanan, laging mapagpasalamat at higit sa lahat, yung ating pananampalataya ay maging matatag para po sa atin. May isa po dito ang example na makita natin yung bata,
So sarap, no? Makita natin, sana isang araw, yung personally, kahit hindi natin inutusan, sasabihin sa bubulungan ka ng anak mo, no? Ito yung pinakamagandang panahon, bagay na maaari mangyari sa atin, yung tayo, no? Pastor Jomar or Pastor Samuel, sasabihin sa'yo, Dad, love you. Di ba, no? Salamat. Kahit na may edad na sila, di ba? So, muli, i-goal natin yun. I-visionize natin yun na, Lord, salamat, makakapag-create ako ng panibagong isang mabuting pamilya na mag-create pa ng isang mabuting pamilya sa mga susunod. Kita niyo yung bata, nag-drawing siya. Salamat, ano? Hopefully, as part of this, salamat sa Panginoon, ano? Nandito po ngayon sa Zoom, salamat po sa mga nakasama. Pastor Samuel Mapala, Pastor Jomar Antalan, Pastor Sam and Ate Emery Evangelista, at kay Kuya, naka-Galaxy A6. Salamat po, ano? And thank you. Hopefully, sa mga susunod po na week, same time, tutuloy po natin ito. But as of now, nandito po yung sinasabi na nakita natin yung 7 na guidelines, no? I hope na you just write down or you take a picture of this. And ito po yung panahon. Sabi nga, kung meron man tayong binivisualize,